Okay. Special episode, April 23, Tuesday, 3394, 3395, and 3396. Magtatanong na naman tayo dito sa mga buwan, di ba? Ano yung pwede nilang maidagdag na information kung paano tayo kumilos para mahanap natin yung path na sinasabi at saka yung mga protection na dapat. So again, this is a general reading. Sa gusto magpabook ng full private reading, please let me know, okay? Ito yon. Una, beautiful. Pangalawa, ay, spiritual talaga. And pangatlo, adventure. Okay. So, ito na yon. Ito na yung parte ng buhay, no? Na kailangan siguro nating matanggap. Kasi, masyado tayong nakafocus sa pagpapaganda ng buhay natin, sarili natin, no? Kung ano pa yung kaya natin gawin para maging kaaya-aya tayo sa mata ng ibang tao. Nakalimutan natin na yung tinutukoy dito sa daily kanina, sinasabi, maraming challenges sa buhay. Isa siguro dito sa pinakamahirap na challenges, itong pagiging maganda, yung yung high maintenance na buhay, yung demands ng sabay sa uso. Yun na yun, di ba? Masyado tayong nakafocus doon sa pagpapaganda ng lahat ng material na bagay. Nakalimutan natin yung protection na sinasabi, which is the spiritual side. Kaya yung kalaban mo, nagkakaroon ng pagkakataon na tamaan ka sa spiritual na pamamaraan dahil alam niya na kaya mong lusutan yung mga ibang bagay. Kaya yung iba, sa sobrang galit, pinaparitual ka na mawalan ka ng pera, trabaho, mawala lahat ng maganda sa buhay mo. And then, isa doon, minsan sa pinakamahirap is yung magandang pagsasama ng pamilya. Kung may kalaban ka, may nainisan ka, may taong matindi ang galit sa'yo, gagawin lahat yan para masira ka. Pero hindi lahat ng kalaban nakikita mo o mararamdaman mo. Kasi minsan, yung kalaban mo, nasa paligid mo lang na akala mo kakampi mo, akala mo karamay mo. Ngayon, yung third card na ito is the adventure. So, tinitignan ka, no? Paano mo lakbayin yung patungo sa buhay na gusto mong makamit uli. Kung ikaw yung tipo ng tao na di ba, naranasan mo matinding problema, nasaktan ka sa pag-ibig, sa negosyo, etc. Kapag nakuha at nakamtan mo yung protection na hinahanap mo, and then naka-recover ka, andun ka sa punto na nag-a-adjust ka na tungo ulit sa pag-angat ng buhay mo. Dito mo kailangan ng matibay na paniniwala at tiwala sa sarili mo. Huwag mo nang ulitin ang mga maling desisyon na nagawa mo noon. Ngayon, kung gusto mong magpagawa ng ritual, magpagawa ka. Walang halong pag-aalinlangan, walang halong panghihinayang, at kailangan totoo ka eh. Kasi kapag nagpa-ritual ka, para siyang nakateleserye na nakikita kung paano nangyari yun, paano mangyayari at kung saan. Ganun yun. Pero hindi siya buo. Kasi kung yung pinaayos nyo is tungkulan sa pera, dun lang yun. Kung tungkulan sa pag-ibig, dun lang sa pag-ibig. Pero may mga slight information na lalabas talaga kung sino yung involved doon. Halimbawa, sasabihin, matagal ng gamutan, bakit hindi pa gumaling? Ando doon na sa punto na malaki na ang nagastos, mamahalin na lahat-lahat ng nagamit na gamot, aparato, etc. Pero bakit hindi siya gumagaling?
Na yung, alam nyo yung nararamdaman ninyo, yung minsan, kausap nyo yung tao, ang sigla-sigla pa, ang lakas-lakas pa, tapos sa isang iglap, bumagsak ang kalusugan. Ganon din sa isang negosyo, na ang ganda ng lahat, paglingon ng ganyan, pag tama doon, wala na. Kasi, merong mga tao, merong mga clients na bago sila dumating sa akin, tinamaan na sila ng matinding hampas at matinding dagok ng ritual sa kalaban. So, hindi yan agad-agad matatanggal. Para siyang ano, kung nakikita niyo yung isang labanan, di ba, kailangan mo talagang ipaayos lahat eh. Kung ikaw napunta sa ibang doktor, tapos hindi ka gumaling, napadpad ka sa akin, tapos sinabi ko sa iyo, ganyan pala kadami ang problema mo, kaya hindi maayos-ayos, huwag kang magduda, huwag kang magalit, kasi magpasalamat ka na sinabi ko sa iyo kung saan galing lahat. Kesa naman, malaman mo, ay yung naririnig mo lang sa iba is yung magaganda lang. Kasi given yun eh. Hindi mo na kailangan pang marinig yung magaganda. Yung kailangan mong malaman is yung delikado at kailangan mong desisyonan para hindi matanggal yung kagandahan, hindi mawala yung kapirahan mo, hindi mawala kung ano man yung pinag-ipunan, pinaghirapan mo. Maparelasyon, negosyo, etc. Trabaho at pinag-aralan. So, di ba, baliktarin nyo kasi yung mindset nyo. Magpapareading ka dahil gusto mong malaman kung ano ang mangyayari, saan ito mangyari, kailan, para magkaroon ka ng warning. Ganon din sa ritual, no? Magpa-ritual ka kasi gusto mo malaman saan galing yung kamalasan sa pera, sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya, at sa pag-ibig. Kasi magtataka ka talaga na kung trabaho lang, overqualified ka, bakit hindi ka agad matanggap? Kung pag-ibig naman, dati-dati, maganda din yung takbo ng relasyon mo, bakit nawawala siya sa tabi mo? May mga ganun eh. So, ibig sabihin nun, may mga nakikialam na dinadaan din sa ritual. Kaya ka nawawala sa track mo, nawawala ka sa energy mo, sa vibrations mo. So, walang generic na ritual para sa lahat. So, kung ano man yung nakikita ninyo sa TikTok lagi, hindi lahat pwede. Hindi lahat, tawag nito, hiyang sa inyo. Kasi, bawat tao unique. May kanya-kanyang level ng energy, vibration, kanya-kanyang problema, kanya-kanyang lakas. So, kung uubra sa kabila yung ganyang ritual, ibig sabihin magaan yung buhay niya at malinis ang daanan. Kung sinubukan mo at hindi uubra sa'yo, ibig sabihin, meron pang mga dapat ayusin bago uubra yan. Isang magandang halimbawa sa sasakyan. Di ba, aakalain mo yung kulang krudo, kaya hindi siya tatakbo. Tapos, it will be too late, marirealize mo, wala palang tubig yung radiator, hindi pala naibalik yung cambio sa neutral, hindi pala nakasusi. Ang daming conflict, parang ganun siya. So, ganun ang sitwasyon ng buhay ninyo. Hindi ibig sabihin nagparitual ka, tatalab siya. Dahil hindi aandar ang dekrudo na sasakyan kapag kinargahan mo ng gasolina. Mas masisira siya. Ganun ang tao. Sana ma-realize nyo, sana matauhan lahat. Okay?
proceed tayo sa English episode.